Merry Christmas, Arky Peeps, Arky Friends, Arky Tribes, OFWs, students, frontliners, at sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. It's December 24, grabe, Pasko na. Medyo parang kailan lang, kaka-lockdown lang natin, di ba? Yun yung kasagsagan ng panay tayo ng vlog, pandemic. Tapos ngayon, Pasko na pala, grabe. Isang taon, inabot natin, okay? But, ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at binigyan niya tayo ng magandang pangatawan, okay? Yun pa rin ang pinaka-importante sa Paskong ito at sa reminder na despite everything na pinagdaanan natin, despite everything na nangyayari sa palibot natin, saka sa mga kalamidad na dumating sa atin, mananatili ang katotohanan na God is good sa buhay niyo at sa buhay ko dahil andito pa rin tayo ngayon at kahit papano we're going to celebrate Christmas, okay? And this just keep it simple. The reason for the season is still the one, Jesus Christ, okay? Kaya Christmas, okay? At yun, medyo talagang naging busy din tayo itong mga lately dahil may mga projects tayong ginawa. Ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga pinagkaabalahan ko, pinagkabisihan na project. It's somewhere in Pasay, okay? At i-feature natin yung isa sa mga architectural feature uso ngayon. Ito yung Bryce Soleil, okay? So, ano ba yung Bryce Soleil? Ito yung tinatawag na sun shading. At panahon pa ito actually ni Le Corbusier, okay? Ng France, okay? Pero ang ginagamit niyang Bryce Soleil ay concrete. Pero extensive ang paggamit niyan ng Bryce Soleil, concrete Bryce Soleil, doon sa isa sa mga works niya, okay? At alam ko dito sa Pilipinas, ginamit na rin ang Bryce Soleil, pero concrete din ang ginagamit. Somewhere in Buendia Avenue, kung hindi ako nagkakamali, kung galing ka ng EDSA, going ka Buendia Avenue, going to Makati, sa right side, makikita mo yung mga building dyan, yung Pangko Building, etc. Basta kung familiar kayo dyan sa area na yan, sa right side going to Makati, makikita nyo may mga building dyan na may mga concrete Bryce Soleil, okay? Mga vertical fins na tinatawag. Very extensive ang paggamit nila. Yun ay dahil, si-check ko pa, hindi ko lang sure kung facing east ba yan or facing west, okay? Pero extensive ang ginagamit nila dyan ng mga Bryce Soleil. Halos maraming building yan eh, tabi-tabi ng mga building, ganun ng mga Iba-iba lang yung style ng pagkagamit, pero same application, same feature. And siguro yung Meralco Building, makikita nyo yung pinaka-primary feature niya talaga sa fasad, yung mga vertical concrete elements na yan, fins na tinatawag. I believe it's a Bryce Soleil kasi it's facing the sun, maximum sun exposure, okay? So yun, bago natin pag-usapan yan at i-explain ko sa inyo, pakita ko muna sa inyo itong ginawa ko, okay?
So, yun yung ating modern adaptation of Bryce Soleil. Okay? Karamihan ng mga Bryce Soleil ngayon, ang ginagamit nila ngayon talaga ay hindi na concrete na kagaya noong mga panahon ni na Le Corbusier. Okay? Ngayon, gumagamit na ng mga composite material or metal, minsan wood din, treated wood, pero medyo magastos, saka mabigat yung wood, tsaka syempre, yung availability of materials, especially kung natural wood, so syempre hindi na masyadong gumagamit ngayon. So, it's more on composite material or metal na mukhang wood. So, yun ang ginamit natin doon. It's a metal. And gaya ng sinabi ko, yung Bryce Soleil, ang literal meaning talaga niyan is sunbreaker. It's a French word. At pinauso ito ni Le Corbusier or architect Charles Edward Jennery. Okay? At ang number one na purpose ng Bryce Soleil is for sun shading. Kasi nag-protect ito ng para doon sa tinatawag na solar heat gain, okay? Or yung maximum na mag-gain ng building mo na init. So para mabawasan yon, ayun, naglalagay ng mga sun shading, especially pag extensive use of glass din yung facade natin. So nandun yung init, tsaka pangalawa yung glare. Mababawasan yung glare para sa mata mo. So, hindi ganun ka sobrang, ano ba yung glare sa Tagalog? Basta, alam nyo na. Alam nyo na yung ibig ko sabihin, okay? Tapos, number 2 is for aesthetic effect, okay? Hindi lahat ng buildings na gumagamit na ngayon ng Bryce Soleil ay facing east or facing west, okay? Kahit facing north or south ka, gumagamit na rin ng Bryce Soleil. Ang mga designers ngayon, for aesthetic effect, okay? Kasi pag tinangnan mo siya, ganun lang yung niya, di ba? Lalagyan mo lang ng mga vertical, or it's either vertical or horizontal elements. Iba na yung effect niya. It catches someone's attention. Nag-create siya ng interest, okay? Pag tinignan mo yung facade, puro lang Bryce Soleil makikita mo, pero uy, parang iba to may kakaiba, may something dito di ba? So hindi lang siya purely for sun shading effect, okay? So kahit hindi ganoon karami ang elements or design elements na nilagay mo, kagaya ng project ko, example ko, ganun tayo, hindi tayo magbibigay ng mga ibang example para makita na ina-apply natin ito sa mga projects natin. Okay, hindi tayo puro salita lang. Okay, kung makikita nyo dito sa project ko, napaka-extensive ng use ng Bryce Soleil na ginawa ko. At saka, pag tinignan mo siya, yun lang yung picture ng facade na nag-create ng interest. Binigyan ko lang siya ng konting break doon sa balcony. Gumawa tayo ng rectangular feature para to catch attention at hindi maging monotonous. Pero yun na yun. Ganun lang kasimple. Pero may dating, di ba? So, yan. That's how we adapt ngayong mga panahon ito sa modern setting. Ganun na yung pag-adapt ng mga Bryce Soleil. So, it's more of the aesthetic effect and instant art. Okay? Okay. Number 3 is for the security and privacy purposes. Isa sa mga requirement kasi ng client ko is that magkaroon ng privacy kasi yung area na yan dito sa facade is more on private areas. Pero may mga glass windows kasi tayo dyan tapos may mga balconies. So, nilagyan natin ng mas concern sila doon sa privacy kasi yung area na yan, dikit-dikit din yung mga, tapatan, yung mga bahay na magkakasing taas. Pag dungaw mo, magkakakitaan kayo. So, para may konting privacy. So, kaya nilagay talaga natin yung mga Bryce Soleil na yan. Maraming purpose. Hindi talaga, tapos security purposes kasi dyan sa area niyan, kung mapapansin nyo, lahat ng mga building dyan, may mga grills.
Okay? Although sinabi ko nga noong una, hindi ako masyadong fan ng mga security grills kasi oras ng emergency medyo mahirap. Pero ito, ginawa natin dito, meron tayo diyang mga emergency exits, security, anti-burglar, tsaka privacy. Diyan sa ginawa natin na yung balcony, meron din tayong ilalagay dyan ng mga invisible railings. Okay? So kung hindi nyo pa naririnig, at close range, makikita nyo yung invisible railings. Pero kung medyo may distance ng konti, hindi nyo mapapansin na yung balcony na yan, may mga railings tayo nilalagay na parang kasing liit lang ng wire pero very durable. Kahit ordinary na plies na gano'n, challenging yan na putulin. Yun ang feature natin dyan. Privacy and security. Yun, that was it. At I hope may natutunan kayo dito sa diniscuss natin at even sa project ko, application ng project natin. Muli, inaanyayahan ko kayo sa mga first time na nakapanood dito sa channel natin to please subscribe to our channel. And of course, yung mga subscribers ko na, 15,000 na tayo ha. Maraming salamat sa inyo lahat. Appreciate ko yan. Slowly but surely, I'm after the information na may bibigay ko sa inyo. Of course, two-way yan. Kasi ako rin, nagbe-benefit din naman ako sa inyo kasi may mga tao rin na nakikita ako dito sa videos ko to at kinokontak ako for business. Maraming salamat. Merry Christmas ulit sa inyong lahat. May New Year pa tayo at looking forward tayo next year for great things to come. Okay? So, God bless sa inyong lahat at see you around.